Alright, salamat Shopee talaga guys kasi dumating na ang antina natin. At ang antina na to pala is sa aking kaibigan. At i-install ko lang kasi ako yung kanyang technician. Ayan. So, pag open mo guys is nandito yung ating cover. Ayan, PBE IS Power Beam 5AC ISO. Ayan. Yan yung category name niya, ISO Gen 2. Ayan, so dito yung ating feeder. Ayan, so parang ano lang niya guys, yung hardware or yung specifications ni ISO is para lang din siyang Power Beam Gen 2. Pero meron lang naman siyang cover. Kaya kung makikita nyo sa presyo is 1K lang yung gap nila kasi siguro yung cover niya is 1K yung presyo. So first nating i-install is itong kanyang holder. Ayan. So meron naman siyang lock dyan. Very understandable. Next is ating screwhan. Yung screw niya na apat is meron nut. So, nut and screw. So, ayan. So, yung screw is dito sa harapan. Tapos, yung nut is sa likod. Ayan, di naman siya pwedeng baliktarin. Yan, so apat to guys. Kaya, saktong-sakto sa mga butas niya. Okay. So, ang link nito ngayon guys is nasa mga 6 km. So, hopefully makakita tayo ng negative 60 na signal. So, yung mga tower na ginawa natin is nasa previous videos natin. So, ito na yung ating antenna. Testing antenna lang to guys kung meron na ba tayong makukuha ang signal. So, based sa aking experience is nasa mga 100 MB lang talaga kapag gumagamit ka ng power beam. Yan, bihira lang yung makakuha ka ng live packets na 200 MB. So, ito nga ang power beam namin is nasa mga ano lang yung 130, 150. Kahit maganda na yung signal. So, na-install na pala namin to. Matagal lang ako naka-upload kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-assemble. Ayan, so tapos na yung ating screw. Apat na hex screw guys. Ayan. So, meron siyang nut. Ayan, so ngayon pala ang update sa aming tower. Tapos antenna is Nakamimusa C5C na kami at so far very good yung performance niya. Wala ang reklamo ang ating kliyente. Ayan, next is itong kanyang holder ng feeder guys. In-install ito kasi ni by factory default siguro to. Ayan. So, tanggalin natin itong ating holder. Ayan, kasi uunahin natin i-install ito. Ayan, so meron naman siyang lock dyan. Yan, tatlo. So, i-push nyo lang tapos ano yan, tawag nitong mag-click. Ayan, so dapat very smooth lang ipasok yung feeder guys. Yun yung normal na or very good na pagka-install. Ayan. So, yan na yung ating position. So, next is itong kanyang balancer guys. Yan o. Ayan. So, makikita nyo dyan sa holder is meron siyang tawag ng angle. Parang protector. Ayan. So, itong balancer natin is para siyang may butas siya. So, dyan yun ipopoint yung angle. So, depende sa area nyo kung ano ang makikita nyo sa ating Airlink. Dyan nyo i-adjust yung kanyang angle. Positive or negative. Ayan. So, ayan. So, meron siyang nut. Screw nut. Tawag dito. Number 13. Pwede rin siyang gamitan ng screwdriver. Ayan. So, kapag nabaliktad nyo yung install yung kanyang balancer guys is hindi nyo makikita ang kanyang angle. Ayan. So, ma-confuse kayo kung paano ba ito i-tilt ng maayos. Kung
5 degree na ba or 0 na ba? Ayan. Kasi nabaliktad nyo. Alright. Ay, sorry. Ito pa. Ito yung part na nakalimutan ko guys. Ayan. Yung holder. Holder na ng tubo. Ayan. So, dapat unahin nyo palang i-install. Kasi once ma-install nyo na yung balancer, hindi nyo na ma-insert itong holder. Mahaba kasi na bolt yan eh. Yan yung maging hold ng ating tubo. Ng ating antenna patungo sa tubo. Ayan. Yan. So, di na yan siya matanggal sa sobrang haba niya. So, ayan. So, for this time is set na lang muna natin sa 0. Ayan. So, makikita nyo yung butas na yan guys. Oh. Ayan. So, dyan nyo makikita yung angle natin. Ayan. So, kabilaan. Kabilaan yung angle. Angle or tawag niyan. Tilt ba yan? Positive, negative. Ayan. Up. Up and down. Ayan. So, set natin konti. So, observation ko lang guys sa mga antenna natin is kapag malayo na is 0 na talaga ang yung kanyang tilt. Yan. Nearest to 0 guys. Yan. Iwan ko lang kung ano nangyari. Basta yun na yung observation sa mga ating P2P antenna. Kapag yung tilt niya is positive 1 or negative 1, 0 nyo na lang. Next is ito yung kabila ng ating holder guys. Ayan. So, kagandahan ng ating PowerBeam ISO is may open space yung kanyang kabila na parang ipin. Ayan. So, hindi mo na kailangang tanggalin yung lahat ng bolt o yung nut para lang matanggal or malusen yung ating antenna sa poste. Kasi ilusen mo lang tapos may open area kaya mabuksan mo kaagad. Ayan. So, sobrang dali niya kumpara sa ibang antenna. Ayan guys. So, ganito na yung kanyang posisyon. And then next is itong ating cover. Ito. 1K ang presyo nito guys. Kaya extra careful kasi para siyang fragile. Yan, may arrow dyan yan guys. Oh, ayan. So, tapos yung itong may bungi din sa ating dish. So, yan lang yung ating basihan sa ating pag-insert. So, kapag may kunting diferensya sa pag-insert mo ay hindi siya papasok. Huwag mo nang pilitin kasi baka sasabog itong ating ceramic na cover. Ayan, dapat sabay-sabay siya guys, gilid to gilid. Ayan, para smooth yung pagpasok. Tapos yung arrow ng ating dish at saka ng ating cover ay mag-match. Ayan. Tapos, ito, ayan, yun yung arrow guys. So, ayun. So, tapos na ang ating PowerBeam ISO Gen 2. Thank you so much guys for watching and see you next time sa ating video.